Mga ka-sound, welcome back to my YouTube channel. Ang video natin ngayon, pag-usapan natin to yung amplifier at saka ang speaker. Kasi marami natatanong, yung amplifiers daw nila, apat daw yung speaker terminal. Kaya yung tanong, pwede bang kabitan lahat? Kaya bago ko sagutin, i-explain ko muna sa inyo kung ano klaseng amplifiers to at kung bakit nag-apat to, dahil 2 channel lang yung integrated amplifiers, but mayroon sa apat na terminal na koneksyon. Kaya ka-sound, explain ko muna. Hanap tayo na amplifiers na apat yung terminal. Ka-sound, ito tama, mayroon tayong amplifiers na apat na terminal. Mayroon siya rito na speaker A, right, left, at saka speaker B, right, left din. Ito apat lahat, ano. Kaya ito, i-explain ko muna sa inyo dahil ito yung lahat na right channel ng speaker A at saka speaker B, magkakaduktong lang yan, nakakaparallel lang yan. Kaya ito, kukuha tayo ng tester. Ipakita ko sa inyo kung bakit makakaduktong. Ito, klaro ba? Dilim yata. Ito, klaro na siguro, ano? Ito mayroon siyang apat na itim, apat din na pula, pero yung itim to negative at saka yung pula positive. Ito lahat na itim na negative, nakakaduktong to lahat dahil ito common. Kaya ginawang common to, negative common, kaya nakaduktong to. Ito tester natin lahat na itim. Wala. Ano yan muna natin yung tester. Ayan. Kita ba? Ito. Sura natin, walang continuity pag sila kabukas. Ayan, nakita nyo, yan, tumapalo yung tester natin. Yan, ibig sabihin, connected lahat tong apat na to, isa lang tong linya, dahil common to, negative. Ayan, maski na nga dito sa ground ng mga sa supply, nakakaduktong din to. Dahil hindi walang kontak. Kita ba? Kaya pumapalo din sa ground ng line ng mga RCA natin dahil common. Kaya tester natin to yung ito yung speaker A at saka speaker B. Ito yung A left at saka ito yung B left. Ito sabihin ko sa inyo nakaduktong, ito tester natin. Kaya palo ba? Kaya pumapalo yung tester natin. Speaker A left at saka speaker B left. Ayan, nakaduktong, kita nyo sa tester. Kaya nakapalo. Ganon din dito sa speaker B right at saka speaker
A, right din, nakakaduktong din ito. Ayan, mapalo na rin, kita nyo. Ayan. Kaya ito yung speaker, dahil ito yung terminal, speaker A, speaker B, puro right to, isang channel din to, ito, isang channel din to, left din to. Nakaduktong, nakaparallel lang to. Kaya yung tanong niya, pwede daw punuin. Bago ko sagutin, pupunta muna tayo sa speaker. Magko-connect tayo ng parallel series para maintindihan natin. Ito, hanap muna tayo ng wire at saka speaker. Mga ka-sound, ito may box tayo rito, dual to ang laman. Ito yung isang speaker terminal at saka ito yung pangalawang speaker terminal. Ang unahin muna natin, gagawa tayo ng parallel connection. At saka kabit din natin yung tweeter kasi nagtatanong paano daw yung tweeter. May dami na akong bidyong ganito, yung parallel series, mayroon na ng diagram, mayroon na ng video. Ito inulit lang natin ulit dahil marami pa rin nagtatanong kung paano daw yung tweeter sa parallel o series na connection. Ito una natin parallel, ito positive. Okay, positive, ito pula na wire, positive. Ito positive, pula yung terminal, positive yan. Ito pupunta rin sa kabilang speaker, pula din, positive din ito. Okay, parallel na yan, no? Positive. Ito pula. Pupunta din sa positive. Negative. Pupunta din sa kabilang speaker. Negative. Itong connection na to, dahil 8 ohms lahat to, yung speaker na to, 8 ohms bawat isa. Nagpaparallel na tayo. Ang labas nito 4 ohms. Kaya pwede na natin doon ilagay sa amplifiers na may 4 na terminal sa isang channel. Kasi 4 ohms na to, pwede na natin ilagay sa speaker A lang. Huwag na natin kabitan yung speaker B dahil dito nakaparallel na. Naka 4 ohms na to. Kaya may nagtatanong, ito pupunta na ng amplifier natin, itong mahabang wire na to. Saksak ko lang para makita nyo lang ang connection. Tiyata, pasok ka. Ito, papunta na ng amplifier natin. Ngayon, may nagtatanong, mayroon na siyang dual na speaker. Ang karamihan sa dual na soundbox, dalawang speaker, nakaparallel na ang koneksyon niya, karamihan. Kaya nagiging 4 ohms na yan. Kaya ito, ikabit mo na lang to sa isang channel. Isang speaker A na lang. Huwag mo na kabitan yung speaker B kasi nakaparallel na dito sa box. Kasi may nagtatanong, mayroon siya daw dual na box, dalawa. Kinabitan niya na yung speaker A at saka speaker B. Mayroon din siyang dalawang single na box ang laman ng speaker. Pwede daw ikabit sa channel B. Sabi ko sa kanya, hindi na pwede dahil naka 4 ohms na yung dual na speaker. Kabitan mo pa yung channel B ng 8 ohms na speaker. Ang labas niyan 2.66 ohms bawat channel. Kaya hindi na pwede dahil hanggat 4 ohms lang ang pinakababang ohms na pwede sa integrated amplifiers. Hindi bali kung mayroon ka amplifiers na 2 ohms load, pwede yun.
Pero sa mga integrated talagang hindi pwede. Kung pilitin mo, andar yan. Pero pupunta na sa kakasira ng amplifiers mo kasi mabigat na, 2.66 ohms. Madali na mapagod yung amplifiers niyan. Kaya nga yung manufacturer naglagay ng amplifier specification para ganda yung sound natin, tatagal yung gamit, sundin natin. Ito na ngayon, no? Ito na yung parallel connection. May nagtatanong, paano din yung Twitter? Ito yung Twitter. Natatanggal, no? Ito yung sa main, nakikabit na lang natin. Para ito na, no, yung parallel natin. Ito na. Ito po, itong mahabang wire pupunta na ng amplifier natin. Paano daw yung Twitter? Kasi ito yung pupunta ng amplifier. Dito rin natin ikabit yung Twitter natin. Sa positive, positive din. At saka sa negative, negative din. Nakaparallel na rin sa dalawang speaker. Pero may capacitor to, yung Twitter natin. At saka nagtanong, iiba daw yung ohms pag nakabitan ng Twitter. Katulad nito ng 4 ohms. Mayroon pang 8 ohms na Twitter, iba daw yung result ng ohms. Hindi mag-iiba yon dahil sa Twitter may kapasitor. Readingan natin ng tester sa may kapasitor, walang resistansya, walang reading, kaya hindi nag-epekto yung ohms ng Twitter sa computation ng speaker. Ito klaro na to. Ito yung parallel connection. Ngayon, ito na yung series na naman. Kuha tayo ng single single wire. Ito yung series. Ito yung speaker 1, negative. Lagay natin sa positive. Ang series, negative, positive. Yun ang series. Nagkaduktong yan. Positive, negative. At saka yung competition nito, dahil series connection, ang ohms nito ay naka-plus. Dalawang 8 ohms magiging 16 ohms. Ay ganun, ano? Ito naka-series na speaker 1, negative. To speaker to positive. Ngayon, yung papuntang amplifiers, ito yung positive. Ito na ngayon ang papunta ng amplifiers. Ito yung positive, dito kukuha tayo ng negative. Kadami ko ng video ng ganito, marami pa rin nagtatanong dahil hindi nila na subaybayan yung video natin, kaya ipindot nyo yung notification bell para sa mga videos natin masasabaybayan nyo. Ito series na to, no? Positive, negative to positive, speaker 1, speaker 2. Dahil ito yung negative na speaker 2, dito tayo kukuha ng papuntang amplifier sa negative. Ito naman speaker 1, ito yung positive. Ito na yung ngayon papunta ng amplifiers. Paano daw yung speaker yung Twitter? Yung Twitter naman, kasi ito yung positive na papuntang amplifiers, dito mo ikabit yan sa positive. Yung positive din ng Twitter na may kapasitor. Ito yung negative, dito mo rin ikabit sa negative side na pupunta na rin ng amplifiers. Kaya na-demo ko na yan sa isang video ko, ganon, may sound na.
Ayun na ngayon yung series at saka yung paano ikabit yung kapasitor. Isa ngayon, yung sabi nila paano daw yung apat na terminal o pwede. Ang sagot ko, pwede nyo kabitan lahat. Itong apat na terminal na speaker, pwede makabitan ito. Pero siguraduhin nyo na yung apat na apat na speaker, siguraduhin nyo bawat isa 8 ohms. Kasi 8 ohms na nga sa speaker A right, speaker B right, dahil isa lang to, magiging 4 ohms. Ganon din to sa kabila. Kaya kailangan 8 ohms talaga ang ikabit nyo para maging 4 ohms pasok sa impedance ng specification ng amplifier, 4 ohms. Huwag nyo kabitan ng 8 ohms na yung speaker A mo left and right, 8 ohms na ang kinabit mo, kinabit po pa dito yung 4 ohms, mabigat na, hindi na pwede. 8 ohms plus yung 4 ohms magiging 2.66 ohms. Yung amplifiers walang load na 2 ohms, aandar siya pero pinapagod mo lang yung amplifiers mo, madaling mapagod. Kaya mapunta na sa, kasi masisira na sa bandang uli, lalo na malakas ka patugtog. Kaya pwede, basta siguraduhin nyo lang bawat isa 8 ohms. At saka hindi pwede na magkabit tayo ng mga speaker, nagko-connection tayo, para halimbawa nagparallel o series, o apat man na tig 8 ohms, ginawa nating parallel series. Ang kailangan parehas ang ohms, tandaan nyo, parehas ang ohms, wattage, at laki ng speaker. Mas mainam pa kung parehas yung brand, kasi umahanap tayo ng magandang sound, magandang quality, at tatagal yung gamit natin. Kaya yun ang suggest ko sa inyo, magkabit kayo ng maraming speaker, is ikukintahin nyo na papasok sa specification ng amplifiers. Kasi karamihan sa integrated 4 to 8 ohms lang ang dapat pwede. At sa mga sa wattage naman, kung halimbawa may 500 watts ka na amplifier per channel, ang pwede lang ikabit mo na speaker, babala ng konti, ng mga maskit 20%, okay na. Halimbawa 500 watts yung amplifier, pwede ka na sa 350 o kaya 400 watts. Para magtagal, yung iulitin ko, sundin lang natin ang amplifier specification. Ngayon siguro klaro na ito yung main na question natin, na tanong ng viewers, yung apat na terminal pwede punuin. Ang sagot ko, pwede. Pero siguraduhin nyo na yung apat na speaker puro 8 ohms ang impedance, para lalabas siya, dahil parallel ang connection bawat channel, ang labas niya 4 ohms. Pwede na sa amplifiers natin na 4 to 8 ohms, pasok na yan, sa matching na yan, ano? Kaya sa mga katulad ko nagre-review nito, nagbibideo nito, ganun din ang explication, ang explicar nila, ganun din ang sagot nila. Maski sa mga kaibigan ko ng mga technician, ganun din yan. Kasi kung may may tanong kayo ulit, siguraduhin nyo lang, ito lang lilinawin natin. Halimbawa sample, magtanong siya, mayroon akong 3 speaker, paano yung connection? Linawin nyo, nasabihin nyo para ito sa isang channel o para sa 2 channel. Kasi pag nagtanong kayo na hindi kumpleto, ang iniisip namin 2 channel. Kasi 2 channel naman talaga, left and right naman talaga yung channel ng amplifiers. Kaya pag tanong mo yung 3 speaker, paano daw yung connection? Siyempre, kabit mo sa right channel 2, puro 8 ohms, naging 4 ohms. Sa kabila, isa lang ang makabit mo, 8 ohms. Okay rin kung may okay pa rin dahil 4 ohms to 8 ohms. Kaso lang, ang problema doon, hindi balanse. Parang ikaw din, bubuhat ka ng 20 kilos sa kabila, 10 kilos sa kabila, sa kabilang kamay.
Siyempre takilid na yung buhat mo, takilid na rin yung lakad mo. Ganun din yung amplifier. Hahanap tayo ng magandang sound. Ganun ang gawin natin, ano? O siguro klaro na yan, mga ka-sound. Itapusin nyo yung videos natin para maintindihan nyo, no? At saka yung nabisita lang pala at saka dumaan, paki-subscribe na lang. Pindot nyo rin yung notification bell dahil marami pa tayong tutorial na sigurado makakuha kayo ng kunting aral base lang sa experience ko, ano? Mga ka-sound, thank you. God bless at ingat.